Isipin ninyo ang inyong sarili na dinala sa San Giovanni Rotondo, Italia sa dekada 50 ng nakaraang siglo o 1950s. Napapaligiran ka ng pulutong ng mga peregrino na naghahanap ng karunungan at mga himala ni Padre Pio. Ngunit sa likod ng mga eksena, mayroon kang natatanging pribilehyo na masasaksihan. Ang mas bagaang karakter ng tanyag na praile, ang kanyang pagkamapagpatawa o palabiro. Ito ang masasaksihan ninyo sa ating pagtatanghal ngayong araw. May aspeto siyang seryoso, ngunit sa kabilang panig ay may magaan at masayahing ding karakter. Kaya manatiling nakatutok at tuklasin ang aspetong ito ng banal na praile. Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, na magdadala na naman po ng isang episodyo tungkol sa banal ng mistikong si Padre Pio. Kaya huwag kayong bibitiw at manatiling nakatutok. Sa kabila ng kanyang pambihirang kapangyarihan at karisma, si Padre Pio ay isang karaniwan, masayahin at nakakatawang tao, gaya ng natuklasan ng Irlandes mula sa County Court na si Donald Enright sa kanyang maraming pagbisita sa San Giovanni Rotondo. May dalawang katangian si Padre Pio ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Tingnan mo minsan at makikita mo ang isang supernatural at karismatikong figura na may mga mata na tumatagos sa iyong kaluluwa, nawawala sa pakikipag-isa sa Diyos. Tumingin ka ng pangalawang beses at makikita mo ang isang ordinaryong tao. Kadalasan palakaibigan, minsan masungit, madalas nakakatawa. Walang pinagkaiba sa kapwa niya praile bukod sa mga benda na nakatakip sa kanyang mga kamay at paa. Ang dalawang panig na iyon ni Padre Pio ay pamilyar kay Donald Enright mula sa County Court sa Irlanda na madalas na bumisita sa praile at naging isa sa kanyang mga personal na kaibigan. Nakatagpo ni Donald ang supernatural na si Padre Pio, ang mangbabasa ng isipan. Sa simula pa lang, naglakbay siya mula Cork County hanggang sa San Giovanni Rotondo, isang taon pagtapos ng kamatayan ng kanyang ina. Bagamat hindi pa niya nakikilala si Padre Pio at hindi siya kilala ng prelate, agad na sinabi ng stigmatista sa kanya, "Anak, hindi ka pumunta rito para iligtas ang kaluluwa ng iyong ina. Ang iyong ina na nasa langit at ako ay dinala ka rito upang makilala mo ako." Hindi makapaniwala si Donald sa kanyang narinig. Walang ideya si Padre Pio kung sino siya at hindi pa siya nakita nito sa buong buhay niya. Natulala siya. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan. Hinalikan niya ang kanyang kamay at nakita niya ang mga luha ng emosyon sa kanyang mga mata. Tiningnan lang siya nito at naglakad na palayo. Hindi niya makakalimutan ang sandaling iyon. Sa kanyang maraming pagbisita kay Padre Pio, nakita ni Donald Enright ang magaang bahagi ni Padre Pio. Sa partikular na saksihan niya ang pagkamapatawa ng praile. Ito ay palabiroong katangian ng mga taga-Timog Italia, madalas na inilalarawan sa kaso ni Padre Pio bilang maanghang o maging nakakasakit. Ang katangiang ito ay nakita bilang katibayan ng pagiging normal ng stigmatista tulad ng naobserbahan ng isang psikiatriko o psychiatrist kapag tinutukoy si Padre Pio. Kasi ang mga taong hysterical ay karaniwang di palabiro o wala ang tinatawag na sense of humor sa Ingles. Sa isang pagkakataon, ang isang dumadalaw na pari ay naging biktima ng isang maanghang na pananalita na ginawa sa pagbibiro, hindi sa masamang hangarin. May dumating na pari na may kasamang grupo ng mga tao, kwento ni Donald. Siya ay isang Italyano at ang mga Italyano ay madalas na matagal sa kanilang paghuhumilya o pagsesermon sa misa. Pagkatapos ng misa ay nakipagkita siya kay Padre Pio at sinabi niya kay Padre Pio, "Anong palagay mo sa aking homilya ngayon?" Sabi ni Padre Pio, "Mabuti naman, ngunit kung magtatagal ka pa, kakausapin mo na lang ang iyong sarili."
Ang pagiging paglalabiro ni Padre Pio ay maaasahan mo sa lahat ng oras. At ang pagiging palabirong ito ni Padre Pio ay malamang na minana niya sa kanyang ama na si Grazio Mario Forgione. Isang abang magsasaka, ngunit isinilang siya noong 1860 or 1860 at namatay noong 1946 o 1946. Sa kanyang pagtanda, lumipat siya sa San Giovanni Rotondo upang maging malapit sa kanyang anak. Doon, inalagaan siya ng deboto ni Padre Pio at tagapagmana at mayamang Amerikana na si Mary Pyle na naitampo ko na at nabanggit ko sa ilang mga episodyo sa nakalipas. Ibinahagi ni Donald ang sumusunod na istorya na nangyari bago pa man niya nakilala at naging kaibigan si Padre Pio. Ayon sa kanya, isang araw nang ang kanyang ama ay nakatira kasama si Mary Pyle sa San Giovanni Rotondo, may ilang taong bumisita sa kanya. Palabiro din siya talaga. Sinabi niya sa mga tao, "Sinabi ni Padre Pio na kailangan ninyong magrosaryo ng 10 beses ngayong araw." Maya-maya ay umalis siya, natatawa sa sarili dahil wala namang sinaming ganoon si Padre Pio. Noong gabing iyon ay sinabi niya sa kanyang sarili, "O Diyos ko, ano na lang ang sasabihin ng aking anak bukas? Malalaman niya ang ginawa ko." Hindi niya siya hinarap sa sumunod na araw, o sa susunod na araw, o sa ikatlong araw. Noong gabi, ng ikatlong araw, sinabi niya, "Kailangan ko siyang harapin kahit papaano. Kailangan kong tanggapin kung ano man ang sasabihin niya." Kaya nagkita sila kinakabukasan na magharap sila, napangiti lamang si Padre Pio at sinabi niya sa kanyang ama, "Ayos lang po yun sa pagkakataong ito, ngunit hindi na dapat ito mauulit." Mahilig din magkwento si Padre Pio. Karamihan sa kanila ay inosente at natatangi noong panahon nila. Ibinabahagi niya ang mga biro sa kanyang mga kapwa praile, bisita at kaibigan. Minsan sinabi ni Carlo Campanini, ang kilalang komedyante at aktor na Italiano, na mas magaling pa si Padre Pio kaysa sa akin. Lagi silang malinis na biro. Sakaling may nagsabi ng bastos na biro, lumalayo siya. Yung bang tinatawag natin green jokes sa English, ika nga. Ang kanyang mga biro ay puno ng inosenteng saya at lahat sila ay ikinukwento ng maayos. Gustong-gusto silang marinig ng mga praile at siya ay iniinis sila sa kanyang mga biro. Bagamat ang totoo ay gusto lamang nilang lahat na makasama siya at makasama niya. Gayon din ang ginagawa ng mga dumarating upang bisitahin siya. Walang alinlangan na batid nila ang pribilehiyong kanilang natatanggap at ang pagpapalagayang loob na ipinapahiwatig nito sa pagtanggap ng biro ng banal na praile at hindi lamang ng kanyang espiritual na payo. Mula sa kanyang sariling pananaw, ang kanyang pagiging palabiro ay maaaring nagpapanatili sa kanya na maging buhay at makatwiran. Patuloy niyang iniinda ang sakit mula sa 5 sugat sa ilalim ng paggigipit mula sa kanyang mga panatikong tagahanga sa matindi at masalimuot na pakikipag-ugnayan niya sa Diyos at sa ilalim ng patuloy na pagsusuri at kilatis ng kanyang mga nakatataas sa Batikano at sa anumang lugar ng simbahan. At dahil sa mga sitwasyong ito, sa likod ng lahat, kakailanganin niya ang pagiging palabiro upang mapanatili siyang matino sa kabuuan ng kanyang buhay. Sa makatuwid, ang mga pagiging palabiro ni Padre Pio ay ang kanyang paraan upang maibsan ang mga krus na kanyang iniinda at kanyang pinapasan. Dahil siya ay tao lamang katulad natin. Kaya sana po ay naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw upang maunawaan natin ang isang aspeto ng banal na si Padre Pio. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po niyong kalimutang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyong mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe na button sa ibaba
at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisyuhan namin kayo sa aming mga episodyong ilalabas sa hinaharap. Gawin po ninyo ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At para sa inyo na nais kaming suportahan at ay maaari po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong donasyon kada buwan. At ang mga misa pong ito ay para sa inyo. Hindi po ito para sa mga nangamatay. Ngunit maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com. angtinignipadipio@gmail.com. At doon po namin may papaliwanag sa inyo ang mga detalye ng pagbibigay ng donasyon. Ito po ay sa pamamagitan ng GCash via bank transfer sa aming BDO bank account. At ganyan lang po muna tayo at kami po ay nagtatrabaho upang maitayo po muli ang aming website para mas madali po ang pagpapaliwanag tungkol sa pagbibigay ng donasyon. At konting pasensya lang po at siguro abutin po tayo ng 3 linggo hanggang 1 buwan bago po namin maitayo po muli ang aming website. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat po. Pinagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta ng mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bahala na po sa inyo ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e